He is Scareglow. He likes dark places, so he could glow. Till we meet again! And here's the toy that we're going to review for today. This is the Masterverse, Masters of the Universe Revelation Scareglow. And as you can see here, wala na kasi Scareglow dyan sa loob kasi na-unbox na natin siya nung nag-live tayo. And at the back, may magandang artwork dito ni Scareglow na may konting bio and ibang characters pa na pwede natin makuha from this line. On the side, artwork ulit ni Scareglow. On the other side, Scareglow, evil ghost of Skeletor. On top, Masterverse, and at the bottom, barcode and stuff. Once na-unbox natin dito si Scareglow, check muna natin yung mga accessories na included sa kanya. Meron siya dito yung kanyang mga alt hands. Meron dito yung weapon wielding. So, may mga design pa na buo. And closed fist. So mapapansin nyo kaagad dito sa alt hand pa lang niya, yung pagka-black ng plastic niya is parang may pagka-transparent ng konti. That's why, pag tinapat ka natin yan sa ilaw, hindi naman siya mag-glow, pero parang ma-realize mo na transparent pala yung black niya. Next accessories niya is yung kanyang lance. Lance ba to? Or staff? Or I don't know, pero ito yung kanyang weapon. Ano ang pinaka-overall details niyan? Maganda naman sana yung design ng weapon, yun nga lang, isang kulay lang lahat. So wala nang ibang any color or details na binigay sa kanya. Let's move right along na sa ating main figure na si Scareglow. As you can see, ayan yung kanyang face na nakaka-scare. Pero don't worry, nag-glow. Yung head niya, pagka-translucent or transparent yung kanya head. Yan pa ibang details niya. Itong mga bones niya dyan sa side, hindi na yan glow in the dark. May isang version pa kasi ng Scareglow, yung Mattel Creation, yun yung nag-glow in the dark. Pero this one, painted lang talaga siya. Yan pa ibang details niya. Yan, gusto ko yung pagka-metallic color ng purple niya sa boots. Yan yung cape niya, may pagkagamusa yung labas, but yung loob, smooth silk niya. Pero maganda rin yung cape niya, battle damage. Para sa articulation dito ni Scareglow, yung head niyang lumulutang dapat is umiikot yan. May konting look up, maganda yung look down. And sa kanyang creed moment, meron man siyang arms wide open na ganyan. And naro-rotate 60, ganun din sa kanyang bicep. Yung kanyang elbow bent, double jointed yan. And sa kamay, naro-rotate din yan 360 and may up na ganyan and down na ganyan. Sa ab crunch niya, meron naman, pwede siya mag-crunch ng ganyan and may swivel pa na ganyan and meron din siyang 360 sa kanyang waist. Sa kanyang Van Damme split, meron naman siyang Van Damme split. And then yung high kick niya, konti lang. And yung back kick, halos wala. Pero sa thigh part, naro-rotate ulit yan. And yung kanyang knee bend, double jointed ulit yung knees, which is good. Yung baba ng knees, naro-rotate din yan. And yung paa, may up na ganyan and down na ganyan. And of course, naro-rotate din yan 360. Para sa kanyang weapon, ito pala yung mga kamay niya. Yan, open palm and meron siyang parang ray gun. Pero pwede naman din dyan yung kanyang weapon. So hindi na natin papalitan. Lagay lang natin yan dyan and there you go. Ito na si Scareglow with his weapon. Of course, Mattel yan, pwede natin tanggalin pa iba niyang accessories such as yung kanyang pinaka-cape. Pop off lang natin yung head niya. Natatanggal ito, yan, kanyang Doctor Strange coat. And then, yung kanyang cape, check nga natin ang itsura niya pag wala yun. Pwede rin naman, maganda rin. Actually, mas mukha siyang warrior. Tinanggal natin yan. Yung skirt niya, hindi na pwedeng matanggal. Naka-glue na yun sa belt. And also, itong kanyang mga wristband, hindi na rin pwede matanggal. So, technically, yan lang yung pwedeng maalis sa kanya. And ang itsura ni Scareglow, parang mas astig nga eh. Mas gusto ko tong ganitong version ng Scareglow. Yun nga lang, wala na siyang bones sa likod. Mas gusto ko yung version na to. Compared yung may ganito siya. Parang mas okay sa akin. Also, yung ipapakita ko rin pala sa inyo dito is that pwede nyo siyang tapatan ng ilaw sa likod. And then, dun yung makikita yung pinaka-overall effect. Actually, yung head niya kasi, may pagka-transparent na nga yan. And then, yung body niya, ayan o, may pagka-translucent yung pinaka-ano niya, pinaka-black. Hindi siya coating talaga na black kasi nga may pagka-transparent. So, lalabas niyan, makikita nyo, tatagos talaga yung light sa body niya. Ayan. So, di ba?
So parang yun yung isa sa gimmick nito ni Scareglow ng Masterverse. Yung mga old version kasi ng Scareglow, talagang nag-glow in the dark siya. Yun yung pinaka-gimmick naman, di ba? Okay naman sa akin, for me. Ayan, no? Even yung kamay niya, pag tinapat nyo nga dyan, yung mga buto-buto niya, mas lalabas. So magkakaroon siya ng effect na meron nga siyang bone. Ayan, o, di ba? Which is good. Yun nga lang yung ibang parts tulad nito, hindi na gaanong halata eh. So ayun, kahit pa paano at least nagbigay sila ng ganyang klaseng gimmick guys. Maganda naman sana pero yun nga, why would you display a Scareglow na may light sa likod? I don't know. Para sa height ni Scareglow, ang height niya is around almost 7 inches. Pero since kalbo siya, hindi siya umabot ng 7 inches. Ang maganda dyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figure tulad ng ating Wave 1 Masterverse He-Man, Wave 1 Masterverse Skeletor. Yung kasama niya sa wave na to, Wave 3 na si Andra, Wave 3 na si Fisto, Masters of the Universe live action core figure na si He-Man, Masters of the Universe Classics Chief Carnivus, Masters of the Universe Origin or Retro Play King Randor, and ang ating loyal subject na si Battle Armor Skeletor. So, yan ang ating height comparison. If you are planning to avail this Masterverse Wave 3 Scareglow, ang price range niya is around SRP 1,800 pesos. But again, depende na lang yan kung saan kayo makakuha ng copy ninyo or makakakuha kayo ng naka-sale na. There you have it now guys, na ang ating Masterverse, Masters of the Universe Revelation Scareglow. What do you think of this Scareglow? Is it a go for you or no for you? With every thoughts, please comment it down below. But for me, actually hindi sana itong Scareglow ang kukunin ko. Kasi nga meron pang isang version which is yung Mattel Creation. Yun nga lang, pahirapan makakuha nun and mas pricey talaga yung Scareglow na yun. Although, ang pinagkaiba lang naman niya is may mga konti pa accessories and mas maganda syempre yung paint up nun and nag-glow talaga yung Scareglow doon. And also, mas maganda yung packaging nun. But again, hindi naman si Scareglow ang pinaka-focus ng main collection ko sa Masterverse natin. Kaya I think pwede na ako dito sa regular version natin ng Scareglow. Overall, dito sa ating main figure, gustong-gusto ko naman yung pagkaka-execute sa kanya. Maganda yung pagkakagawa sa kanya. And even nga yung cape niya, naastigan din ako sa battle damage ng cape niya. I wish na mas madami lang sanang accessories pa na binigay dito kay Scareglow para mas scary talaga si Scareglow.